Maganda ba? Mr. Tony, maganda ba? Maganda. White skin yung dumaan sa atin, ano? What's your name, lady? Tanya po. Tanya. Mhm. Hindi naman natin maalis bilang isang lalaki ang humanga sa isang kagandahan ng isang babae, ano? Bata pa si Tanya. Well, ladies and gentlemen, back na naman po tayo. Kahit paano kailangan natin kumita eh. Bukod sa sweldo, kailangan kong makikomisyon dito sa mga komersyal na piniplay sa aking time slot. Naalala ko meron ako nung aking college day. May isa akong hindi at sa pagbubuhat ng bangko, may isa akong best friend noon ang sabi sa akin buti ka pa, Noli, nagkaka-girlfriend ka kahit hindi ka nanliligaw. Nagtaka ako, no? Paano ka magkaka-girlfriend kung hindi ka naman nanliligaw? Posible ba 'yon? Hindi ko alam kung posible pero madalas kasi excuse me po, pagka may babaeng tumitig sa atin at medyo nakailang sulyap, sa pangatlong sulyap sinusulyapan din natin, di ba? Yung pagbibigay sa iyo ng atensyon, tinitreasure mo yan at binibigyan mo rin ng equal attention. Di ko alam kung panliligaw yon. Pero I never give flowers. I never give chocolates. Ginagawa ko lang, bibigyan natin ng equal attention. Special attention. If she just sit beside me, then I come closer to her in order for her to see my eyes, and in order for me to see her eyes, and in order for her to express herself, and in order for me to express my twinkling, cute, beautiful eyes. Pero gana are the days, ngayon kailangan manligaw ka na At pagka nanligaw ka, naku, Diyos ko po, kailangan may trabaho ka. Kailangan hindi lang basta trabaho, magandang trabaho. Kailangan pag lumigaw ka, nakapabango ka. At hindi lang basta pabango, dapat Lacoste. O kaya Yugo, boss. Yung pagka-inamoy mo amoy 3,000. Pag sininghot kay, amoy 5,000. At wag yung cologne lang. Kasi iba yung bertud ng cologne. Madaling lumipas. Pero pagka mga imported, naku po, Diyos meyo, maghapon nakakapit pa sa'yo yung amoy mo. At ang lahat na makaamoy sa'yo parang nai-in love sa'yo. Ganon May kanta pa no? Pero, sa bagong panahon, eto na naman si Mr. Galet. Hindi ka ba maniniwala may mga lalaking maitim na, may galis pa, wala pang trabaho, standby pa. Pero ang girlfriend, grabe, makinis. Wow, corporate na corporate ang dating. Wow, may dala pang, wow, Big Mac para sa boyfriend. Pagkatapos ang boyfriend magsasalita, ayoko yan, anak ng baka. Juicy pa. Swangit na, juicy pa.
Sabi nga dun sa isang ka-Facebook ko, eto na naman tayo, Facebook na naman ano. Sabi nga, nowadays, hindi lang gwapo ang babaero, pati yung pangit at sobrang pangit. Juicy pa! Ay nako. Well, mga kaibigan, magbabalik po tayo sa ating mga palatuntunan at discussion. Ano? Sa panahong ito ay dapat maging matatag ang bawat babae at lalaki. Doon sa may mga partners, may mga asawa na kalibin at may mga partner in life. And meron mga commitment sa bawat isa, sa bawat ka-associate nila. Kailangan maging matatag tayo. No? Hindi lang basta kapiranggot na katatagan. Dapat yung katatagan na talagang kailangan pagtibayan natin ang ating kalooban. Sapagkat sa dami ng dumarating na unos ng buhay sa panahon ngayon, ang sabi nga nung panahon ng nanay ko nung aking mother sa kayong father ko, medyo magaan-gaan ang pagkita ng pera. Yung bang maghanap buhay ka lang sa loob ng isang buwan na wala kang absent, mabubuhay ka ng maayos sapagkat magiging sapat yung iyong kinikita para sa pangangailangan mo. Pero sa panahon natin, kahit na araw-araw kung pumasok sa trabaho at kung pangkaraniwan din lang ang trabaho mo, ay darating ang oras na makikita mo yung payslip mo, kulang pa pambayad sa mga utang mo. So meaning, hindi siya nag-aabot sa mga pangangailangan na kailangan mong bilhin para sa iyo at sa iyong pamilya. Dapat magkaroon ka ng extra effort sa panahon ito. Mas lalo pa siguro dun sa henerasyon na susunod sa atin na kung saan mas mahirap ang buhay, mas marami ang tao, mas kokonti ang supply at ang demand napakalaki. Kailangan talaga pag-iba yung pagsisikap, ang ibigay at ang magagawa nating kontribusyon ay bigyan natin ng gabay yung mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng ating mga anak na sila ay bigyan natin ng gabay upang sila ay matutong hindi lang sa trabaho, umasa ng kanilang pangkabuhayan. Dapat may secondary source ka. Yun ang ngayon ang uso ngayon. May hanap buhay ka na, pagdating sa bahay, may secondary source. Anything happens to you which will require you to be present every day in your present job, magkasakit ka pag uwi mo ng bahay, meron ka pa rin bibigyan ng atensyon para ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan ay